Magandang umaga sa inyo mga anak. Ngayon ay araw ng Martes at kahapon ay hindi ko naasikasong mag-video dahil nagtatanim pa ako. Ngayon, umpisahan natin dito sa kung ano sabi ko, ipakita ko sa inyo itong mga halaman ko kung gaano nakarami. Itong kalabasa na ito ay una pang pagdating ko rito ay mga ilang araw ay may nakita akong tumubo lang sa dyan. Nakakala ko lansones. Nalagaan ko. At ayan na yun ngayon. Binakuran ko siya ng mayos para hindi sirain ng hayop. At ang ganda ng bulas niya. Ang ganda na siya. Ayan. Isang puno lang yan. At kung kumakapal siya, dadagdagan ko pa ng kanyang aakyatan dyan sa gawin niya. Ayun. Pinutol ng hayop yung talbos niya una. Kaya nagtalbos siya ngayon ng marami. At ayan na siya. May bunga na lumalabas. At ewan kung ito ay magtutuloy. Dahil hindi wala pa namang namumulak, hindi pa namulaklak eh. Hindi pa bumukod yung mga bulaklak. Isa yun, na isang bunga na nakita ko. At ito pa. Meron pa rito bunga. Ayan o. Ito palagay ko kasi meron siyang anther. Ang tawag doon, yung petals niya doon sa gilid ay masigla at maaring magtuloy ito. Pero kailangan ay may bulaklak na bumuka para yung pollen mag-ano sila para ma-fertilize siya. Okay, yan ang kalabasa na pinakamalaking tanim ko ngayon. Yung radyo na yun na tumutugtog ay nandito sa lamesa ko. Ito yung labasan lang ng kwarto ko ito. At nandito yung kusina ko at saka sa loob yung higaan ko. At hanggang doon maluwang yan. At saka ako nasukatin. Nasukat ko na dati nawala yung sukat ko. Ayan yung radyo na yan ay hiniram ko muna kay Mylene. Si Ryan at inayos ko kay Umandan. Kaya nasa akin yan. Rechargeable yan at may flashlight. Okay, punta natin ibang tanim. Ito ay kalabasa na nakatanim doon sa may ilalim ng punong kahoy. Naglagay sila ng duyan ng mga bata. Sabi ko ingatan nyo. Wala na, sinira na putol-putol na yung dahon. Kaya hinukay ko na lahat. Dito ko na itinanim. Baka sakaling mabuhay sa dyan. At kung bumalapit dito ay maalagaan ko siyang mabuti. Dito sa aking tirahan. Okay, ito ang labasan. At yung lugar na ito ay hapunan ng mga manok. At ang daming dumi kada umaga. Napakarami. At siyempre hindi maiwasan yung masangsang na amoy dito. Bala kong iwas out ito at ayusin yung mabuti. Hindi ganyan. At hindi ko na sila patitiran ng manok dyan. Maluwang naman ito, banukat ni Edgar ito. Ayan, nandiyan yung aso sabungin niya. Karamihan ng mga manok niya ay sabungin. Walang native. Bougainvillea na ako rin tumiskate rito at nag-alaga para itong harap ng dating bahay ni Robert ay magkaroon ng berde sa harap. At ako lagi nagwawalis dito. Kawawalis ko lang yan para mawala yung mga dumi na nagkalat. Kinakalay kayo ng mga manok. Pag hindi mo nakakot tong mga basuran kakalay kayo nila at mamaya magkakalat na naman. Ayan, at maraming si Edgar na mga hayop na nakakulong dito, manok. At yung camping ay winas out na dito, dinala na sa iba. Namatay kasi yung nanay. Pinaalaga na yung isang natira. At ito na ginawang kulungan ng mga bibi para hindi na nagkalat sa labas. Sa likod niyan ay merong ayun doon na yung sapa.
At tamang-tama na alagaan ng bibi yan dyan. At dito ang kulungan nila pag mahahapon na sila. Pero sa labas na yan ay tinamnan ko ng gabi. Ayan. At tingnan natin. Labas ng sapa. At may tanim na hindi ko alam ang pangalan nito. Ayun yung mga itik. Itik naman ni Minda yun. At yung side na ito, ayan, tinamnan ko ng gabi. At bala ko magtanim ng mga punong kahoy dyan. Kung anong punong kahoy na makikita ko dyan, itatanim ko dyan. Merong karamay dyan, ayun At ang gusto ko sana yung maitanim dyan yung kamyas, pang-asim. Wala pa akong kalat bago pupunta siguro ako sa mga agricultural supply. Doon ako bibili. Ganyan yan. At maluwang yan. Pwede ko pantamnan. At hindi ko nahaharap. Inuuna ko yung pechay kasi at saka ibang mga tanim. Yan, mga tanim ko na yan, mga gabi na yan. Pispan yan, pero hindi na magpipispan kasi hindi na maganda ang isda rito na parang kuwan na yan kasi dumami na ang kabahayan at baka hindi mo makain yung mahuli mong isda dyan. Pwede ibenta. Yan. At ito yun, ito lang yan yung dragon fruit na kuwan. At ganyan yan dito. At ito, kawawalis ko lang yan kasi nagkalat, kinakalay kayo ng mga manok. Yung bayabas, nakahapon di napulpul naman ng mga bata. At anong bawal mo, ayaw mabawal. Okay. Ito naman yung kwan. Yung unang diskarte ko ng pagtatanim. At yung talong, in-harvest ko na yung kwan. At iniwan ko dito yung mga maliliit at saka yung dalawang pupunlain ko. Gagawin kong punla kasi magandang tanong to. Marami kong magbunga pala. At yan. At nag-harvest na rin ako ng ampalaya. Ayan kasi yung ampalaya, hindi naman pala mahaba. Napeke ako. Sa agricultural supply yan nakalagay doon mahaba, hindi naman pala. Eto yun, yan ang bunga niya. Hindi yan mahaba, pang pakbet. Pero masarap na pang pakbet. Nag-harvest kasi ako ng nag-harvest ako ng talbos. At marami raw bibili niyan, sabi nung kasi halos walang pakinabang ang kapal-kapal ng talbos niya, dahon. Kaya namitas na ako pagkakaparahan din yan. May presyo daw yan. Kaya mamaya kukunin nung nagsabi sa akin. Ayan, at andyan, yung sili na nandyan kasi, 10 puno yan kinain ng kambing. So, dadalawa na lang natira, mga bansot pa, at hindi gaanong kan. Merong isa, may bunga na yung isa doon sa dulo. At yun ang gagawin kong binhi. Nakapitas na ako ng bunga niyan at ang sarap. Maanghang siya. Grabe. Napakaanghang na siling panigang. Ngayon, ito yung mga yung sitaw na turo. At ngayon pa lang dumidiskarte na mumulaklak. Bibihira yung bulaklak niya kasi hindi ko raw natalbosan kaagad kaya tapos inaplat So inisprayan ko muna at nung magtagal-tagal ayan, mumulaklak na siya. Ayan siya. At ito yung okra may ilang galing kay Randy ito yung okrang nagsasanga ito Ayan, may bunga na siya, yun Yun. At mag-uumpisa na yan. Ito, may isa pa siya dyan. Medyo maliit siya.
At ayun, hindi pare-parehas ang laki nila kasi pinasok nga ito ng hayop eh. At kambing tumira pa dito. Hindi ko alam nandito pala sa ilalim ng mga halaman. Nanginginain dyan. Wala itong talbos ng sitaw oh. Ang sarap niyan. Ihahalo mo lang sa saluyot eh. Andyan ang mga saluyot ko. Napakarami. Binawasan ko na ang puno yan at nilipat ko sa iba. Kasi nagsisiksikan. O ayan. Yung inarbis ko ang palaya kaganyan ay tsura na niya. Eh tatayo rin yung mga pag pagkakuan na. At yung mga kamote. Ayan o. Kumakapal na rin. Ang kapal na naman at kumuha na ako kahapon ng itinanim ko. Hindi ko lang natapos. At ayan. Eh mamaya ay tatapusin ko yung inaasarol ko doon. Taniman ko ng kamote. At kukuha na naman ako dyan ng itatanim ko. Pagkuha na itatanim, tatanggalin yung talbos niya. O di pakikinabahan pa rin. Ganyan lang dating. At dadami ng dadami ang mga tanim. Ito ang tanim ko na. At yung munggo. Eh nag-ulam na ako eh. Ayun, may mga ano pa pala hindi ko nakita. Matigas na. Ang sarap nilagyan ko ng saluyot at saka yung talbos ng sitaw. May kabuti na nakita ko doon. At yun isa pa yun sa inaalagaan ko ngayon para dumami ang tutubo. Okay, at lilipat tayo sa ibang lugar. Marami rito. At merong dragon fruit akong tinanim dyan sa mga tabi ng poste niya. Yung papaya. Ayan, at saka yung mga kamoting kahoy. Patani. Doon laging pinupuntahan ng pagka may manok na napunta dito. Pag binugaw mo, dito ang punta. So nadapulpol itong patani rito. Hindi siya makaangat-angat kasi laging sinasakyan ng manok. O ganun yun. Okay? At eto ngayon yung na-harvest ko ng palaya. Ang dami nito. Dami. At ang haba ng pag ano ko. Kasi yun daw ang kailangan. At yan yung talong, mga 10 piraso. Nakinuha ko na doon. At ayan yung bunga ng palaya. Okay, yan ang tanim ko na. At sa gilid nitong bakod nito, meron yan yung galyang na yung San Fernando o tawagin na gabi. Hindi yan kinakain yung kanya, yung tangkay o dahon. Laman yan, pinalalaman lang. At malaki ang laman yan. Pag mahintay mo na lumaki siya. At ngayon, may isa pang dito. Ito, yung kawayan na tinulos ko dyan, tumubo. Bahala sa kung lalaki sa dyan. Okay, at dito tayo. Yung kalamansi doon, wala nang bunga eh. Magpapanibago siya ng bulaklak yata. Ito ngayon yung tanim na hanggang doon. Nasarol ko na yan. Napakaluwang. Ito ang petsayan na ito ang pinaka-climax ng aking mga tanim sa ngayon. Kasi siya yung talagang inaasikaso kong mabuti at hindi pwedeng pabayaan. Kasi pag napuntahan ng manok, naapakan o kaya ng bibi, mapuputol yung mga dahon niya o talbos. So, ganun, ilang plat na yung nagawa ko. At yung gilid niya, lahat ng paligid niya sa gilid ng bakod na ginawa ko ay may tanim na munggo. Ayan o, halo-halo. May sili. May binigay sa akin ng sili na galing daw sa barangay. Nung isang kamag-anak natin. Wala siya mapagtaniman.
Kaya binigay na lang sa akin para ako na lang magtanim. Okay. At ayan, oh. Nauna kong transplant na pechay, yan yung punlabi. Kaya ayan siya, medyo malaki na. At ayun yung kasama niya. Ilang piraso yan dahil sinira ng hayop. Kakaunti lang ang natira. So, ito ang bago, punlasi. Yan ngayon ito yung dating punlaan ko. At tinanggal ko na yung punlaan dyan. At buong kwan na yan, pechay na wala ng punla dyan. Yan yung punla na C. Punla C. Okay. May pangalan siya. Kasi minomonitor ko yan. At ayan o, ang kapal ng munggo, ang gadon. Ayan. Kasama ng punla C. Ito. Ayan, ang ganyan. Gadon. At lahat yan, nakatanim na ngayon dyan. Naubos na yung punla C, kaya nagpunla na naman ako. Ayan, ganyan. Punla na naman ako at ito katatanim, kaya meron siyang net na sangga ng konti sa araw at sa mga hayop. Okay, ito ang bago kong tanim. Bagong tanim na, bagong punla. Natatawagan nating, kahapon ko lang pinunla to, na umaga. At tatawagin natin siyang punladi. Pang-apat na punla ko yan ng pechay. Okay, at ayan siya. Bagong kwan na to. At ito ang bakod yun. At lilinisin ko pa rin yan at tatatamnan ko lang kung ano mang pwede. Lalo na kung maano ko yung bibinhiin kong siling panigang at saka kamatis, meron akong punla at saka talong, yun. Eto ngayon yan, oh. Kaya ganun yun, nakapagitna na yung munggo ron at saka ibang tanim. Kasi yan yung bakod dati na nauna. Tinanggal ko na dahil diniretso ko na doon yung bakod niya papunta ron. Ngayon, ayan, sa likod tuloy niyan at tinamnan ko ng pechay. At ayun yung kalabasa, ang ganda ng bulas. Yung segundang pagtatanim ko ng kalabasa, ayan. Na pinabili ko yung gulay na kalabasa na tingnan nyo yung binibintang hinihiwa. Bumili sila na may nakita raw na yung kapatid ko bumili ng bunga, yung nahiwa at matigas daw yon. Hindi ko na yun ang tinanim ko natin, hindi na binilad. Diretso tanim dyan. Kaya sabi ko mas maganda yun kaysa yung ini-stack. Nasisira yung nai-stack eh. So ayan yan. At hanggang doon, tanim yan. Ayan yan. At marami pang kasama ito. Mamaya papakita ko. Ito yung kamote ngayon. Ito yung kamote na tanim ko dito. Na gilid ng sapa ito. Ito. At dito, dito ako kumukuha ng pandilig. Nilagyan ko ng mga bato dyan. Lahat ng bato na makita ko dyan, iniipon ko. Dinadala ko rito kasi maputik itong lugar na to. Kaya may nilagyan ko ng bato. Ayan yung kamote. Kasamahan din ito. At dito yung tumutubong kabute. Saging yan. Na nung meron yung kambing, pinuputol niya yung mga dahon-dahon dyan. Lahat. Kasusulpot pa lang na dahon, kinakain. Ganun yung kambing. Nung itali, medyo lumaki na yung kan. At ngayon, wala na yung kambing. Ayan ngayon yung kan. Yung itong tanim ko na to. Pag tanim na ganyan, meron akong isinisingit na munggo. Ito munggo siya. Ayan. Yan, munggo yan. Munggo. Naparami yata yung hulog ko ng buto rito. Pero okay lang siya. Ayan, at nagtatalbos na siya. 2 linggo ang kapal na yan. Wala ka na makitang lupa dyan.
Ganon. At ito ngayon yung tuloy-tuloy na ito yung bagong kalabasa na bali pangatlong diskarte ko ng pagtatanim yan. Hanggang doon sa kabila roon. At ito yung ginagambol ko, hinasarol ko kahapon na inabutan na ako ng gabi. At dito yung sa ilalim ng akasya. Ayan na malaking akasya. Sabi nila dito ron nakatira yung kapre. Ngayon, yan. Dito ako nag-asarol abutan ako ng gabi. Medyo natatakot din ako dito Baka mamaya biglang lumitaw yun ayan. Hindi tuloy natapos ayan. Buhay na agad Kasi maganda itong lugar. Mukhang mataba yung lupa. Kaya yan parang nagkakaingin ako mamaya aasurolin ko na naman to at magtatanim na naman ako dyan. Ito. Medyo tumigil yung ulan kaya ituloy natin. Ito tayo sa tanim kong kalabasa na pinakahuli. Ayan na siya. At talagang maganda ang tubo ngayon ng tinanim kong kalabasa na nahuli. Maliliit pa nga lang siya, siyempre. At ito, may isang sitaw pa dyan na at doon, ayun yung kalabasa. Yan, kalabasa. At ito yung string beans na ito, mataas na yung kanya. At umakyat na siya dito sa tulos niya. At dito na siya kakapal yan. Ganun yan. At ito, ang string beans kasi mahinang kumapit sa tulos yan Kaya kailangan tutulungan mo siya. Ayan So pag lumaki yan, ay kakapal yan dyan. Bata pa siya. Kung pa siya, bago pa kinabahay, 1 buwan pa. Maaring mamulaklak na yan. Ayan, may isang okra dyan na naligaw. Ayan at ayun. Ito na yung mga nakaunang tanim kong kalabasa. Ayan Yan yun. At ang ganda na ng tubo niya. Pagka ganyan lagi at kumapal yan. Napakakapal na rito at hahanapin mo na yung mga bunga niya sa ilalim. Ngayon, ayan, ganyan. Gandun, may konting nasira ng mga bata dyan, naglalaro sila, duyan-duyan. Ganun talaga hindi maiwasan yan pag may bata. Ayan, kalabasa. Dito ako nagtanim dati ng punla Pechay C. Hindi na dito at hindi na ito naarawan Nagbago yung takbo nung araw yan. At ito, tingnan natin ito kasama sa mga naunang kalabasa ito. At iba ang dating nito. Ito yung pinakamalaking bulas. Napakaganda ng yung lugar niya kasi yung pinagsunugan nito doon sa mga basura. At maganda yung lupa kaya ganyan siya. Ang laki ng dahon. Ganyan yung dahon niya. Ito yung kamay ko. Pag apatin mo yung palad ko, ang laki ng dahon niya. Maganda. Siguro pag namunga ito, baka napakalaki rin. So, hintayin natin mga panahon na yun. At ayan, Kaya kakapal dyan, ayan na yung mga manok, Ayan yung ibang tumutuka sa talbos ng mga tanim, Kaya kung minsan, hindi na makalaki, wala nang talbos. Ganon yan. At ayun, kasi may habagat, kaya yung mambun na naman. At ganyan lang ang mga tanim natin. At ganito. Number 1 yan yung kailangan laging nakabantay ka. Kung hindi, dahil sa dami ng mga hayop dito, manok, saka bibi. Buti yung bibi, baka sakaling ikinulong na raw. Di pa tayo nakakasiguro kasi
Ang kulungan nila pwede namang madali lang masira. At yan, ganyan ang dating. Ayan. Ang sarap dito kasi pag ikaw ay mahilig sa pagtanim, napakaganda. Ayun, tumakbo yung isang pinawalan na manok na sasabungin. Ayun. At, ayan. Ayun, meron doon yun, yung itong inuuling ko dati na malaking kahoy. Dito tayo dadaanan. Dito siya. Nilagyan ko ng kanyan. May puwang kasi sa ilalim. At hindi ko maikilos. Napakalaking punong kahoy ito ng akasya. Tinakpan ko ng kanyan ng mga damo. Saka ko tinakpan ng lupa. Katabi niya yung punso dyan na malaki. At sinindihan ko, dalawang exterior ng tricycle ang sinunog ko dyan Hindi pa rin nagliyab Hindi nagtuloy, namatay. So, wala. Ganun yan. Baka sakali sa susunod ulitin ko. Ito yung punla kong kamatis. Meron na siyang tubo. Wow, meron na. Ang ganda ng ginawa ko talaga. Tutubo na ay siya. Nag-sprout na yung kanya. Yung buto. Umuulan na naman. At hanggang doon na lang mga friends. At lahat ng mga kapanood dito. Have a good day and God bless us. Thank you sa panonood dito sa ating taniman dito sa probinsya. Goodbye and have a good day. Thank you.